Dahil sa sobrang kaba at aligaga ko, nakalimutan kong magsuot ng the first interview na siyang naging swerte upang matanggap ako sa trabaho. Hello, Ate Ann! Itago mo na lang ako sa pangalang Joy, 36 years old. Bata pa lang ako, mataas na talaga ang pangarap ko sa buhay. Hindi kami mahirap, hindi rin kami mayaman, pero binibigay nila mama at papa ang mga pangangailangan ko. Hindi naman sa pagmamayabang, Ate Ann, lagi akong top students since elementary hanggang sa kolehiyo. Na-realize ko nga na iba talaga yung mindset ko noon, na kailangan kong makatapos ng pag-aaral para masuklian ko ang kabutihan ng magulang ko. Kasi todo kayod talaga sila para mabigyan ako ng magandang kanabukasan. Kaya pagkatapos kong magkolehiyo, hindi ko na naisipang magpahinga dahil alam ko sa sarili ko na ang daming utang nila mama nung papalapit na ang graduation ko, halos lahat ng hiring na posok yung natapos ko, at kakayahan ko pinasahan ko talaga ng resume, hinihintay ko na lang kung sino ang tatawag sa akin. Habang naghihintay ng tawag, nag-part-time BA muna ako bilang tutor sa anak ng pinsan ko. Dagdag kita na rin yun habang naghihintay. Lumipas ang isang buwan. Ate Ann, may tumawag sa akin, madaling araw yun, at tulog pa ako nung mga panahon na yun. Buti na lang nasagot ng mama. At dali-dali akong ginising kasi may interview ako ng 9 a.m. sa araw na yun. Sobrang excited ako at kinakabahan. At the same time, buti na lang hindi ako na late. Matyaga akong nakapila at naghihintay na tawagin ang pangalan ko at sa awa ng Diyos natanggap ako, Ate Ann. Sa dinami-daming aplikanteng in-interview, dalawa lang kaming nakuha. Naiyak talaga ako, Ate Ann. Pagkatapos ng interview, naiihi ako. At doon ko na lang napansin na wala pala akong suot. Buti na lang at hindi masyadong halata sa isip-isip ko nung mga panahon na yon na baka yun ang nagdala ng swerte sa akin. Pagka-uwi ko, dumaan ako ng simbahan na malapit sa amin at humagolgol ako sa iyak sa sobrang saya at nagpapasalamat sa Diyos. Lumipas ang ilang araw. Ate Ann, nagsimula na ang training ko para sa posisyon na ibibigay sa akin at sa awa ng Diyos, natapos ko ang lahat ng yun sa tulong ng mga taong naniwala sa kakayahan ko at sa mga magulang ko na palaging nandyan, nakaalalay palagi sa akin. Lumipas ang ilang taon, andito pa rin ako sa pinagtatrabahuan ko, Ate Ann. Mahigit 10 years na po ako dito at mataas na din ang posisyon ko. Marami na rin akong natulungan at naipasok na mga kakilala sa kompya na pinagtatrabahuan ko. Nabayaran ko na lahat ng utang nila mama at nabibigay ko na sa kanila ang pangangailangan nila sa pang-araw-araw at wala nang iniisip na problema in terms of money. At nadadala ko na rin sila sa lugar na sa TV lang nila nakikita noon, out of town man yan o sa labas ng bansa. Sa ngayon, Ate Ann, may isang hiling sina mama at papa na hindi ko pa alam kung kailan ko ito maibibigay, ang bumuo ako ng sarili kong pamilya. To be honest kasi, hindi ko talaga siya iniisip at masaya naman ako kahit walang boyfriend or lalaki sa buhay ko. Pero kung may ibibigay si Lord, why not, 'di ba? Basta sa ngayon, hindi naman ako naghahanap. Hanggang dito na lang, Ate Ann. Naway nagustuhan niyo ang kwentong tagumpay ko. Maraming salamat po.